sagradong lugar sambahan ang lugar kung saan naranasan ni Richard ang pang-aabuso sa musmus niyang edad. Edad kong 11 years old eh. Tutulong ka sa kanya na magbilang ng mga barya kasi may mga offering ng mga nagsisimba. Kami nagbibilang ng mga barya. Huhubarang ka, tapos hahalikan ka hanggang sa hawakan yung mga masaselang bahagi ng katawan mo. Walang nakaalam sa mga nangyari kay Richard hanggang sa matakasan niya ang pang-aabuso. Ikinubli niya ito, ngunit ang epekto ng pagkamulat niya sa sex ay ang dahilan ng maaga niyang pag-aasawa. Nag-asawa ko at the age of 19. Yung girlfriend ko na yon, nakasama ko sa choir. Siya yung niligawan ko hanggang sa nabuntis ko nga. Hindi nagtagal ang relasyon niya sa unang kinasama kahit pa meron silang supling. Nakadalawang anak po ako sa kanya, magkasunod po yun. Kasi wala akong trabaho noon. Barkada, inom, away, gulo, lahat. Parang nahirapan na siya sa ganong sitwasyon. Iniwan ako. Hiniwalay niya ako. Matapos nito, muling nagkaroon ng karelasyon si Richard. Pero imbis na matuto sa pagkakamali, nagkaroon din ako sa kanya ng dalawang anak. It so happened, na-involved naman ako sa drugs. Nagsimula na akong maglumon sa droga hanggang sa magnanakaw ako dahil siyempre gusto kong palaging tumirat, tumikim naman ng mga shabu. Umabot sa sukdulan ang kalagayan ni Richard. Muli siyang iniwan ng kinakasama. Nag-abroad siya. Umalis siya, iniwan niya ako hanggang sa sinama rin niya yung dalawang anak niya doon sa mga magulang niya. Lango sa ipinagbabawal na gamot, natagpuan niya ang sariling naglalakad ng walang pupuntahan. Isang awit ang kanyang narinig. Yung mga awitin na yun, kapatid, sa akin eh, para kung yung kasigahan ko ba, biglang kumbaga sa matigas na kahoy lumambot, matigas na bakal lumambot dahil naantig yung aking puso sa awitin na mabuti pala ang Panginoon. May mga kabutihan pa pala na ako mararanasan sa piling ng Panginoon. Nakilala at ginabayan ng isang pastor si Richard sa daan patungong pagbabago. 3 taon yung pagtsatsaga ni pastor sa akin. Ang ginagawa ko lang, simba, uwi. Sinabihan din si Richard na panoorin ang The 700 Club Asia upang mas lalong makilala ang Diyos. Pero isang beses sabi ni Peter Kairos, God has a plan for each of our lives. Like Manny said kanina, those plans are not ordinary. In fact, His plans are extraordinary. He takes our lives as messed up as we are and He turns it into something beautiful. But the condition is, we need to know Him in an intimate way. He needs to work in and through our lives. Sabi ko parang ako yata yun, sabi ko. Yun, nakinig ako sa testimony ng Seminary Club hanggang sa mga Word of God. Tuloy-tuloy ko na. Sa pamamagitan ng discipleship, naranasan ni Richard ang tunay na pagbabago. Yung gusto mong bumait pero hindi mo magawa, natututunan mo siyang yung i-apply sa buhay mo na talagang kumilos ng may kabanalan, na may katuwiran. There is something talagang pagkilos ng Panginoon matindi. Damang-dama mo siya yung presensya ng Panginoon. Unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni Richard. At kasunod nito ang pagkakaroon niya ng isang maayos na pamilya. Kasama na rin ang pagpapatawad ni Richard sa taong nakapanakit sa kanya. Yung pare na nang molesta sa akin, na patawad ko naman siya. Talagang niyakap ko na yung pag-ibig ni Kristo. Doon ko na talaga natutunan yung kabanalan at yung katuwiran ng Panginoon. Ang ibang bahagi ng magulong nakalipas ni Richard ay patuloy pa ring inaayos ng Diyos. Samantala, sa pamamagitan ng paglilingkod, na ipapakita ni Richard ang pasasalamat niya sa Diyos na nagsalba sa kanyang buhay. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Salamat sa Kanya. Hinango niya ako sa karumihan kong ito hanggang sa
yung nakalipas at madilim pong panahon, hinango ako ng Diyos. Maybe you're watching right now and maybe, you've also been hurt so much and you're on a downward spiral sa buhay mo, sinisira mo buhay mo, paulit-ulit ng mga nangyayari sa buhay mo. God wants to fix your life. You don't have to wait na, Lord, ayusin ko muna buhay ko, saka ako lalapit sa'yo. Hindi. Gusto ng Panginoon, siya ang mag-aayos ng buhay mo kasi hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. We can't, not on our own. But God will give us the power. So if that is your desire right now, we can come to Him humble and say, Lord, I can't do this. I want you to do this for me. Let's pray together. Panginoong Jesus, Lord, all my life, I've been trying to lead my life the way I think is right, Lord. And many times, Lord, nagkakamali ako, Lord. I sin against you. Paulit-ulit na lang, Lord God. Father, I don't want this kind of life. I want the life that is dedicated to you. I want kayo po ang mangunguna sa buhay ko. You will be the one to direct my path, Lord God. Father, please, right now, Lord, I want to turn away from my life of sin, Lord. Lord, patawarin niyo po ako, Lord, sa aking mga naging kasalanan, Lord. Sa aking paulit-ulit na sinasaktan ko po kayo, Lord. Please forgive me, Lord. Thank you, Lord, for loving me so much. Na while I was yet a sinner, you died for me in my place on the cross, Lord. Kayo po ang nagbayad ng aking mga kasalanan, Lord. So ngayon, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Inaayayahan ko po kayong pumasok sa aking puso, Lord. Be my Lord, be my Savior. From this day on, I commit, Lord, to follow you, Lord, all the days of my life. Lord, tulungan niyo po akong patawarin yung mga taong nakasakit sa akin tulad ng pagpapatawa niyo rin po sa akin, Lord God. Lord, help me to know you more and more. From this day forward, I commit to follow you all the days of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Feeling overwhelmed by the pressures of work and home? Don't hesitate to reach out. Our 24/7 Prayer Center is here for you, ready to listen, pray, and provide guidance from the rich wisdom of the Bible. Our dedicated prayer counselors stand by to offer support and encouragement to whatever you're going through. Take a step towards hope and renewal today. The number is on your screen. Kung ikaw ay naninirahan sa ibang dako ng mundo, maaari mong i-share ang iyong prayer request sa mga trained prayer counselor sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Gamitin lamang ang keywords The 700 Club Asia. Maging updated sa mga gawain sa CBN Asia by following us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly known as Twitter. Ready for a life-changing adventure with Christ? Experience a wealth of wisdom and inspiration from the dynamic videos on the 700 Club Asia's Facebook page. Engage in trendy and captivating content where hosts and guests discuss topics ranging from relationships to personal growth and finances. Join our online community and start your faith journey today. Simply search the 700 Club Asia on Facebook and hit that follow and like button. Balikan natin ng mga nakakaantig na mga kwento at episodes sa The 700 Club Asia na nagdulot ng pagbabago at naghatid sa inyo ng himala sa YouTube channel nito. May mga devotionals din sa cbnasia.org na makakatulong at magsisilbing gabay sa iyong pagharap sa mga hamon ng buhay. Begin your spiritual journey tailored to your busy lifestyle with the Tanglao app, the first Taglish devotional app voiced by hosts and friends of CBN Asia. With Tanglao, accessing spiritual nourishment has never been easier. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon.
I'm sorry na tagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka, Yung I love I you. love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala, Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Ako po si Elijah Tan, digital artist. Naging passion siya nung high school ako. Halos binuhos ko dun yung attention ko sa pagdodrawing more than sa academics talaga. Doon ako nag-excel. Akala ko ako na yung magaling. Kasi ako lang nagdodrawing sa room namin, 30 kami nun. Pagdating ko ng college, gulat ako kasi dami palang mas magaling. Nagpatuloy pa rin ako sa mga art competition kasi doon iikot sa fine arts, doon iikot ang mundo mo eh. Sali ako ng sali pero hindi ako nananalo. So, kine-question ko yung self ko kung ano bang kulang. Hindi ako pinapalad manalo nun. Pagka-graduate ko, naglabas ako agad ng mga resumes. Dumating yung mga weeks, yung months, wala akong mahanap na trabaho. So, yun din yung ginamit ko ring edge sa mga babaeng nagugustuhan ko din. I end up being rejected 3 times. Yung binibuild up ko from na pangarap or passion from nung bata ako. Akala ko na dun din yung career ko. Akala ko mag-excel ako sa school. Wala. Masasabi kong failure si Elijah. Lahat nag-crumble down eh. Kaya ako nagkukulong doon kasi yung guilt at yung shame na nararamdaman ko at that time sa lahat ng failure na experience ko nung time na yun. Kaya ako naging free. Doon ko pinasok lahat ng mga emotions na nararamdaman ko that time. Yung pagiging down ko. Kasi yung pornographic site yung mag-please sa'yo. Kasi dito, wala kang talo. It has been years na ganun. At the back of my head, lagi ko siyang naiisip. Parang siyang nakapatong sa akin. Yun yung palaging finifeed sa akin na failure ka, makasalanan ka, tignan mo yung pinag-aagawa mo pag mag-isa ka. Again, nagkulong ako sa kwarto ko. Doon ko na-realize na kailangan ko ng savior. Doon ako nag-pray talaga ng wala akong tinatago, wala akong pinapeking salita. Lord, bakit talunan ako? Akala ko ba sa inyo, na-overcome nyo na lahat? Akala ko ba yung victory nasa inyo? Pero habang iniiyak ko yun sa Diyos, doon sinabi sa akin ni Lord na, kaya kailangan mo ko. Diyan kita ililigtas. After nun, hindi naging madali yung process. Nag-double time din yung enemy. Nahatakin ako ulit pabalik. Pero sa grace ni Lord, mas malakas yung hatak niya. Kasi nilid niya ako sa mga naging kaibigan ko sa church. Doon ko sinare na, mga bro, ito yung pinagdadaanan ko pala. Pagbabrowse ko na pornographic site. Nagulat ako kasi pare-pares pala kami. We decided na ipag-pray yung isa't isa. Mag-study din. Doon ko nakita yung importance ng accountability ng mga tao, tamang tao. So, slowly but surely, pero nilid ako ni Lord along the way. Nilid niya ako sa career na magugustuhan ko pala. Tapos, kaya mag-support sa family ko financially. Kapag yung fully kang nag-surrender sa Kanya, kapag fully mong binigay sa Kanya lahat, at inalaw na yung power niya, yung grace niya yung magbago. Binigyan niya ako ng partner na tanggap ako kung sino ako. Elijah ngayon is not the failure he was before. Yung failure ko ang magbibigay ng opportunity para ipakita ni Lord yung victory na kaya niyang ibigay. Doon ko na-discover na yung pit na pinagdaanan ko dati can be used as a tool din para magbigay ng light sa someone na alam kung pinagdadaanan din, lalo na sa mga young people na lalaki. Failing doesn't mean that you're lost. You will only lose when you give up. Failing, on the other hand, is an opportunity for you to realize that you can't do life alone. That you need God. Alam mo, Camila, may aspeto ng shinare ni
Elijah, na is very important na maintindihan natin, maalala natin. And that's the fact that we are living in a spiritual dimension. Yes. May kaaway tayo. No? May kaanib tayo, may alalay tayo ang Panginoon. Yes. But we also need to remember that may kaaway. There's somebody who doesn't want us to succeed. There's someone who wants to prevent us from coming to God. And that is the enemy. No? So if we're not aware of that, minsan, tulad ng sinasabi niya, pag hindi na nga maganda yung circumstances mo, you're failing repeatedly, for you to listen to the voice of the enemy, say, ay talagang, kulelat ka talaga, you're a failure. Instead of turning to God, it's really important to remember that all the time. Yeah, that's why it's very important, Mary, that we have accountability. No, I'm glad that Elijah has a group of other artists, fellow artists, no, and they're encouraging, spurring one another to follow God and say, "Oh, pare, ikaw, you're struggling with pornography. Ako rin, di ba?" So, that helps to remind you to keep on the right path. We really need to keep meditating on God's word, read the Bible every day. We need to keep fellowshipping with fellow Christians, and really have that accountability. All right, then. Part of that body ministry, part of that being part of the body, family of God, is prayer. No? And that's what we are here for. We're here to help you, to pray for you, to reach out to you and remind you exactly what you're hearing, that you're part of a family. Hindi ka nag-iisa, kapatid. You have us, you have our prayer center. Anytime you need any prayers at all, you can call our prayer center. But right now, let's pray for those who are struggling and those who might need a touch from God. Father, in Jesus' name, we're asking you to reach out now through that screen, Panginoon. And nakikita po ninyo ang lahat ng naghihirap na hindi na nila kaya, Panginoon, ang bigay sila ng bigay sa kaaway. They keep yielding to Him. They keep surrendering. They're just so tired already of failing, Lord. They're so tired of succumbing to sin. And pagod na sila. Nahihiya na rin sila sa inyo, Panginoon. And they think that the farther they are from you, the less they'll feel it. No, but wrong, Panginoon. That's wrong, Panginoon. They need to come closer to you. So that's what we're asking for you to do now, Panginoon. Would you reach out to all of those, Lord, who are losing hope, yung mga nawawala na talaga ng pag-asa na kaya ko pang bumalik. Kapatid, bumalik ka na ngayon mismo. At hingin mo sa Panginoon ang kailangan mong lakas at ang kailangan mong kapangyarihan ng mga galing lamang sa Kanya. Pray right now. Surrender your life to God. If you're struggling with pornography, you're struggling with drug addiction, you're struggling with voyeurship, you're being a voyeur, naninilip ka, you're struggling with theft, nagnanakaw ka, you're struggling with lust for the same sex, in Jesus' name, you can be delivered right now. In the powerful, mighty, awesome name of Jesus, you can be set free completely, kapatid. All you need to do is say, God, I surrender. Hindi ko kaya. Would you work through me? In Jesus' name. In Jesus' name. Camila? Yes, there are also people who are watching, just like Elijah, you're struggling, you feel like you're a failure, and you hear voices in your mind na lalo kang dinidikdik, that is not from God. You need to listen to God by reading His Word, because His truth is revealed in the Bible, and just keep really meditating on His Word, because His truth will extinguish those lies from the enemy. The Lord, He just wants to confirm to you that you are loved, you are special, and that you just really need to follow God so that you can, turn away from those voices that say otherwise. You are not a failure. God is working through you. There are also people who are watching right now, yung iba lubog sa utang, and you are so discouraged at talagang bagabag yung loob mo. The Lord, He will help you get out sa paglubog mo sa utang. He will help you pay lahat ng pinagkautangan mo. Kausapin mo lang sila isa-isa. The Lord will give you favor. Show your sincerity na babayaran mo yung utang mo. And the Lord will also heal you from your heart of discontent so that you do not fall into the trap again of pagkautang. There are also people who are watching right now, iba't iba ang kanilang mga respiratory na sakit, ubo, sipon, allergy. In Jesus' name, He is extending His healing hand upon you. Mawawala na yan in the name of Jesus. And there are also some people who are watching right now, that kulang yung budget nila. The Lord, He will be the one to increase, but He wants you to make a step of faith. He wants you to really
be faithful to Him to tithe your salary, to tithe whatever you get, so that He may increase your faith, and at the same time, He will just open the floodgates of heaven and pour in so much blessing, you will not be able to contain it. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Hello, this is Peter Kairos. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Ano ang gagawin mo kung isang araw umuwi ka ng iyong tahanan at makitang naglahong parang bula ang mga mamahalin mong ari-arian? Sa halip na si June ang nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, ang misis nito ang naghahanap buhay para sa kanila. Tila house husband ang naging papel ni June sa kanilang tahanan. Kapwa Kristiyano ang mag-asawa. During that time, since mama ko, siya na lang yung nag-work and then I was taking care of the house. I was taking care of our son. Most of the time, nag-out of the country siya. So talaga ako naiiwan dun sa bata. Ako yung naghahatid sundo, nag-aalaga. Ako yung namimili sa bahay. And then ako rin yung marunong magluto. Actually, I love what I was doing. But deep inside, may insecurity. Deep inside, alam ko there's something missing that I need to do. Dahil sa kagustuhang makatulong, sari-saring trabaho ang pinasok ni June. Ano-anong racket, basta small stuff, basta meron din lang akong makuhang pwedeng pagkakitaan, I will try to do that para makatulong. Habang nasa gitna ng pagiging abala sa trabaho, hindi inakala ni June na siya ay mahuhulog sa tukso. Yung talagang nagkaroon akong babae, yung ganong senaryo. Until yan, sunod-sunod na yung kasalanan ko kay Mrs. Habang pinipilit niyang makalaya mula rito, isang matinding dagok ang yumanig sa kanyang pagkatao. Siya ay nabiktima ng isang modus operandi na kung tawagin ay dugu-dugugang. Mahigit 3 milyong halaga ng mga alahas ang nakulimbat sa kanya. Nagbibigay yung dugo-dugo sa maid namin na ng instruction na anong gagawin, paano yung bubuksan yung kahadiyero. After 10 minutes, umuwi kami. Kaalis lang ng maid. Hindi namin inabutan. So, nung pagpanik ko sa second floor sa room namin, nakita ko, bakit nakababahay ang yung kahadiyero, yung nakabagsak na, bukas-bukas na. Tinawagan ko kagad si Mrs. Sabi ko, hey Mrs. Sabi ko, naku love, mukhang nadugo-dugo tayo. Pinunta namin police station sa Cainta. Sabi niya, ganyan no talaga, sindikato yan. Pinoprofile na kayo niyan for
for 3 to 6 months, alam na kagad yan. Alam na kung pangalan ng aso nyo, maid nyo, lahat. Malaking tulong sana ang halaga ng alahas para maitaguyod ang pamilya. Kaya gayon na lamang ang lungkot na nadama ng mag-asawa, lalo pat hindi nila alam kung paano magsisimula muli. Sa kabila nito, pinili ng mag-asawa na isuko sa Panginoong Diyos ang kanilang suliranin. Nagtiwala sila na tutulungan sila ng Diyos na mabawi ang lahat ng nawala sa kanila. Binigyan din si June ng Panginoon ng lakas ng loob upang tumayong asawa at haligi ng kanilang tahanan. Di ba, Lilab, akong bahala. Gawa akong paraan para mabalik natin yung nawala natin pera. Kasi sabi ko, ang importante, buhay tayo. Makaraan ng ilang araw, binigyan si June ng Panginoon ng karunungan na magsimula ng isang online lead car light business. 10 kagad may order sa akin. Tapos 50% nun, bayad na. Yung iba, nag-down payment. Sabi ko, grabe, yung leading ni Lord. Grabe, sabi ko, kinikilabutan ako. Sabi ko, grabe, meron kagad tayong benta. Hindi nagtagal, ay nakapagtayo na rin si June ng sariling shop. Nagsimula lamang sa client meetups. May satisfaction kasi syempre parang alam ko, nililid na ako ni Lord into something na para ako na talaga yung magpo-provide for the family instead of my wife. Consistent si Lord. Yung grace ni Lord, yung blessing ni Lord, hindi mo maintindihan. Kanyang napagtanto na isa ang pamilya sa mga tunay na kayamanan na kaloob ng Diyos. With God grace rin, talagang mabait siguro yung misis ko. Pinatawad niya ako. But siyempre may mga factors na nakatulong. May mga friends kami sa small group. Meron akong pastor na nag-a-advise sa akin, nagpapaalala sa akin from time to time. And I'm thankful that the Lord has still ginawa kanya kaming maging intact so that we can also be a testimony to all those yung mga couple na going through the same na para ma-share namin sa kanila na may pag-asa basta nandun tayo sa Panginoon. We've all stumbled, made mistakes, and carried heavy burdens of sin. But here's the incredible truth. No matter the depth of our failings, we are offered forgiveness and redemption through the sacrifice and triumphant resurrection of our Lord Jesus Christ. Every sin and every wrongdoing has been paid. Let's surrender our lives to Him, embracing repentance, so that He may work within us, shaping us into vessels of His grace and love. Together, let us walk towards wholeness and spiritual renewal and allow Him to change us, because there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Huwag palampasin bukas ang isa na namang episode ng The 700 Club Asia na tiyak ng maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Binatang nakipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Matagpuan kaya ang hinahanap na kaligayahan? Nasa bingit ng kamatayan ng dahil sa COVID-19. Mabuhay pa kaya? Huwag mawawala ng pag-asa dahil... walang imposible sa Diyos.